Himig Rizalian ng RTU. Palakpakan po natin ang Diyos. Meron pong tatlong bagay lang ang gusto kong idagdag sa ating what we call this, in this particular occasion, with your theme, like bearers of today, well, dancers of tomorrow. Unang-una na nais ko pong idagdag doon sa napakaganda ng mensahe ni Dr. Marilo Asturias sa oras na ito. Gusto ko idagdag yung salitang excellence. Everybody say excellence. Excellent. Excellence. Ibig sabihin, be the best of who you are with what you have. Be the best of what you are with what you have. Maring madali mong sabihin niyan, Brother Eddie, dahil matagal ka na nakatapos, etc., etc. Mahal na mahal sa akin ang state colleges and universities. Sapagkat ang aking magulang ay naging biktima ng Landragin Syndicate, I could hardly finish my college education. At ako'y dinala ng kapalaran sa Philippine College of Commerce, dati branded as Philippine College of Communism under Dr. Nemesio Prudente. Doon ako nahubog, doon ko natutuhan ang maging patriotic at naging one of the student leaders ako ng panahon na yon. Nagrarally sa loob at labas ng Malacanang Palace. Nakadibati ko roon ang budget commissioners Sinchanco na nagsabing walang pera sa State College ng PCC. Parang sardinas lang mga estudyante ng panahon na yon sa State College ng PCC. At kaming mga estudyante, mga guro, sama-samang nagrarally, humihingi ng katarungan sa Malacanang Palace. Ang kabutihan ng panahon na yon ni President Marcos, pinapapasok ang mga estudyante hanggang Malacanang Ground. At nakikita ko sila, Secretary Blas Ocle, Secretary Gatincio, mga dati kong profesor, andun sa building sapagkat sila yung mga cabinet members ni President Marcos. At sabi ni yung commissioner ng budget commissioner Sinchanco, wala kami magagawa, walang perang gobyerno. Eh, ako naging spokesman ng mga kabataan noong panahon na yun. Sabi ko sa kanya, Mr. Commissioner, naintindihan po ba ninyo, sinasabi ninyo, nakadyaryo kamakailan, yung dagat at bundok ng Cebu City na iutang sa DBT ng 100 million pesos. Ang food terminal, merong nag-allocate kayo ng 100 million. Yung San Juanico Bridge, na halos walang dumadaan ng panahon na yun, ay nag-allocate kayo ng 47 million sa isang state college ng PCC. Parang sardinas ang mga estudyante, walang budget. Bakit? Dahil walang mga estudyanteng nag-aaral dito ng mga anak ang mga congressman at mga senador. Alam nyo, because of our determination to fight for justice, yung 20 hectares sa Santa Mesa ay naibigay sa PCC na ngayon ay Polytechnic University of the Philippines with 62,000 students enrollees right now. Palamakan natin ang Diyos sa kapatid. Kaya ako ay hinipo ng mensahe at magandang mensahe ni Dr. Asturias sapagkat ang buhay ko ay nakapaloob sa pakikibaka. Ako'y nagamunang barilan sa Campo Limas, nung ako'y radical na aktivista, atheist. Inamong ko ng barilan ng mga military, so pipirma ako sa dokumento. Pag ako'y napatay nila, wala silang pananagutan, akala ko po, pwede yun. Para sa akin, ng panahon na yun, ay ang mamatay para sa bayan, ay kasindigat ang bundok Sierra Madre. Because although I was born in a very religious family, Catholic family, may pabrika ang aming ina ng belo,
na nagsusupply ng bero sa Quiapo sa Divisoria ng primary school. Nung ako'y mag-high school at college, nag-hirap ang aking mga magulang na agaw ng mga land-grabbing syndicate leaders sa Bulacan ang ilang kabuhayan nila. Kaya ako po'y naging radical na aktivista, intellectual economist. I was exposed to Marxism, Leninism, thoughts of Mao Zedong, and dialectical materialism.